Noong unang narinig ng mundo ang tungkol sa SR-72, inakala ng marami na isa lamang itong detalyadong konsepto na hindi kailanman gagana. Ngunit sa higit pang impormasyon na lumalabas, nagiging mas malinaw na ang Lockheed Martin ay gumagawa sa isang bagay na tunay na revolusyonaryo. Isang bagay na magpapahiya sa SR-71 na iyon. Kaya ano ba talaga ang nangyayari sa likod ng mga saradong pinto ng Skunk Works? Totoo ba na ang susunod na hakbang sa hinaharap ng American Aviation ay ginawa na lamang sa lihim? Samahan kami habang inilalahad namin ang bagong pag-upgrade ng SR-72, isang 5+ na henerasyong jet. Ang SR-72 Darkstar, ang kahalili ni Lockheed Martin sa malamat na SR-71 Blackbird, ay sa wakas ay umuusbong mula sa mga anino. Binubuo sa legacy ng SR-71 Blackbird, ang SR-72 Darkstar ay sinasabing bahagi ng isang top-secret na proyekto ng US Air Force upang dominahin ang kalangitan at iproyekto ang kapangyarihan sa mga kaaway. Linawin natin ang ilang bagay tungkol sa futuristic fighter jet na ito. Ngunit bago iyon, silipin natin ang eroplanong malapit nang mawala sa pwesto nito bilang Lord of the Skies, ang SR-71 Blackbird. Ang SR-71 Blackbird ay isa sa mahusay na sasakyang panghimpapawid sa kasaysayan. Habang nagpapatakbo, ito ay tunay na isang kamangha-manghang spy plane na nakabasag ng record ng bilis pagkatapos ng record ng bilis. Ngunit ang SR-71 ay napakamahal din sa pagpapatakbo. Kaya naman pagkatapos ng Cold War, pinatulog ng Kongreso ang Blackbird spy plane. Ang maalamat na Blackbird ay isang long-range reconnaissance plane na may mga kahanga-hangang katangian ng pagganap. Nilagyan ng dalawang Pratt & Whitney J58 turbojet engine. Ang device na ito ay maaaring umabot sa bilis na Mach 3, 2 at lumipad sa taas na 85,000 talampakan, na nagpilit sa mga piloto na magsuot ng mga spacesuit upang hindi basta-basta mawalan ng malay. Upang ilagay sa konteksto, ang mga commercial na eroplano ay nasa 35,000 talampakan. Ang SR-71 ay napakabilis na upang makaiwas sa mga surface-to-air missiles. Ang jet ay magpapabilis lamang sa mga missile. Ang Blackbird ay dalubhasa at naiiba sa pinakahuling bahagi nito. Kailangan gawin ng jet ang mga bagay na hindi magagawa ng ibang jet. Bilang resulta, ang SR-71 ay nagbahagi ng halos zero commonality sa anumang iba pang airframe. Kaya ang pagbuo, pagpapatakbo, at pagpapanatili ng eroplano ay nangangailangan din ng espesyal at natatanging mga bahagi. Yan ay mahal at logistically complicated. Halimbawa, ang sasakyang panghimpapawid ay may pinakamaliit na radar cross-section na magagamit sa Lockheed sa panahon ng pag-unlad nito. Kaysa mas malapitang pagtingin, ang Blackbird ay talagang isang maagang pagtatangka sa stealth na disenyo. Ang SR-71 na pintura ay isang black ferrite iron radar-absorbing na pintura na nagpapalabas ng init mula sa ibabaw ng maraming beses ng mas mahusay kaysa sa hubad na metal. Bukod pa rito, binawasan nito ang temperatura ng balat, thermal stress sa airframe, at binigyan ng Blackbird ng mas nakakatakot na hitsura. Humigit kumulang 85% ng istruktura ay gawa sa Titan at ang natitira ay gawa sa polymer composite na materyales. Upang maiwasan ang hindi kinakailangang basura, gumamit ang mga espesyalista sa Lockheed ng madaling makinang titanium alloy na lumalambot sa mas mababang temperatura. Ngunit ang mataas na temperatura na lumabas sa panahon ng paglipad sa bilis ng ilang Mach ay nangangailangan ng isang espesyal na diskarte sa disenyo at pagpapatakbo ng aparato. Ang mga fuselage panel ay ginawa upang magkasya lamang ng maluwag sa sasakyang panghimpapawid sa lupa. Nakamit ang wastong pagkakahanay habang uminit ang airframe na may thermal expansion na ilang pulgada. Dahil dito, at ang kakulangan ng fuel sealing system na maaaring manatiling leak-free sa matinding mga ikot ng temperatura habang lumilipad, ang sasakyang panghimpapawid ay nag-leak ng JP7 na gasolina sa lupa bago lumipad. Nakakainis na mga crew sa lupa. Ang mga pangunahing seksyon ng balat ng SR-71 ay corrugated sa halip na makinis na naging sanhi ng pabirong tawag ng mga aerodynamicist sa Blackbird na Mach 3 Ford Trimotor dahil sa kakaibang corrugated na aluminyo na balat ng huli. Ngunit ito ay medyo makatwiran para sa isang bagong sasakyang panghimpapawid dahil ang mataas na temperatura ay hahantong lamang sa paghahati o pag-twist ng makinis na balat habang ang corrugated na balat ay maaring lumawak ng patayo at pahalang na nagkakaroon ng pagtaas ng longitudinal strength. Ang SR-71 ay idinisenyo na may focus na hindi matukoy sa radar ng kaaway at nakamit nito ito ng may kahangahangang tagumpay. Ang mga inhinyero ay umabot pa sa paggamit ng cesium-based na fuel additives upang bawasan ang radar visibility ng exhaust plumes. Noong 1974, ang SR-71 ay nagtakda ng record para sa pinakamabilis na paglipad sa pagitan ng London at New York.
Noong 1976, ito ang naging pinakamabilis na air-breathing manned aircraft na dating hawak ng hinalinhan nito ang malapit na nauugnay na Lockheed YF-12. Noong 2025, hawak pa rin ng Blackbird ang lahat ng tatlong record sa mundo. Gayunpaman, tulad ng nabanggit dati, ang baalamat na Colossus na ito ay hindi lahat berde at hindi nagtagal ay naging biktima ito ng mataas na halaga. Ang SR-71 ay nagkakahalaga ng hanggang $200,000 kada oras upang gumana kapag ang lahat ng mga karagdagang gastos nito ay isinaalang-alang. Bahagi ng gastos na yon ay nagmula sa katotohanan na ito ay isang maliit na dalubhasang fleet dahil sa maliit na bilang ng mga jet na binuo, 32, at ang natatanging disenyo nito, ang SR-71 ay isang maintenance hog. Nangangailangan din ito ng dalubhasang logistical train, lalo na para sa kakaibang gasolina nito na nagkakahalaga ng 18,000 kada oras noong 1989. Hindi bababa sa ito ang dahilan na naging isa sa mga pundasyon sa desisyon ng Kongreso na ihinto ang pagpapatakbo ng reconnaissance aircraft na ito. Ang Blackbird ay unang nagretiro noong 1990 bago pa man bumagsak ang Unyong Soviet. Sa kalaunan, gayunpaman, ang tatlo sa mga jet ay muling na-activate ng Air Force sa paggigiit ng Kongreso para sa isang maikling panahon sa pagitan ng 1995 at 1998. Sa wakas ay itinira ng US Air Force ang SR-71 na sasakyang panghimpapawid noong 1998, bagamat pinaandar ng NASA ang huling dalawang airworthy na sasakyang panghimpapawid hanggang 1999. Pagkatapos nito ay kinuha nila ang kanilang huling busog at nagpahinga. Sa paglipas ng mga taon nang walang anumang kapalit para sa Blackbird, nagsimulang tumaas ang mga tanong. At pagkatapos ay ang mga pag-uusap tungkol sa isang hypersonic na kahalili ng Blackbird ay naging mas at mas pinipilit. Hindi na kailangang sabihin, ang gawain ng paghahanap ng angkop na kapalit ay hindi madali, at ito ay lubos na nauunawaan. Ayon sa ilang mga mapagkukunan, sa paglipas ng mga taon ng serbisyo, ang SR-71 ay pinamamahala ang lumampas sa higit sa 4,000 missiles na nagpaputok dito. Ito ay nagpapatakbo ng may virtual na impunity kahit nasa pinakakagalit-galit na mga airspace. Yan ang kailangang palitan ng US. Hindi nakakagulat na ito ay isang mahirap na gawain. Maraming mga tao ang naniniwala na ang mga unang alingaw-ngaw tungkol sa SR-72 ay lumitaw noong 2007, ngunit ang katotohanan ay nangyari ito noong unang bahagi ng 2000s nang napagtanto ng Skunk Works na ang panahon ng SR-71 ay natapos na at ang oras ay dumating upang maghanda ng isang karapat-dapat na kapalit para dito. Ang 2006 hanggang 2007 ay napakakaugnay na mga taon para sa mga inhenyero ng Lockheed. Higit sa lahat dahil sa panahong iyon ay nakipagtulungan sila sa Aerojet Rocketdyne team at nagtatrabaho sa isang makina na may kakayahang hypersonic na bilis mula noon. Inilapat ng Aerojet Rocketdyne ang kanilang teknolohiyang scramjet, supersonic combustion ramjet, sa disenyo ng makina ng SR-72 dahil dapat itong makatanggap ng advanced air-breathing propulsion system na magagawang gumana ng pantay-pantay hindi lamang sa subsonic at transonic kundi pati na rin sa supersonic at kahit hypersonic na bilis. Ang SR-72 ay hindi lamang isang mabilis na eroplano, ito ay isang ganap na bagong konseptong sasakyang panghimpapawid, ang una sa uri nito. Ito ay idinisenyo upang maglakbay sa higit sa 4,000 metro bawat oras. Mas malaki kaysa sa Mach 5. Upang ilagay sa konteksto, ang bilis na iyon ay sapat na mabilis upang lumipad sa karagatang Atlantiko sa loob lamang ng isang oras. At hindi tulad ng Blackbird na pinamamahalaan, ang SR-72 ay libre. Ito ay ganap na unmanned at magagamit muli. Isang tampok na marami ang nagpalakpakan dahil kung may kakayahang lumipad sa pinakataksil na airspace sa planeta, hindi nito malalagay sa panganib ang isang piloto. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang jet na napakabilis at nagsasarili. Kaya nitong malampasan ang pinakasopistikadong surface-to-air missile defenses. Doon tayo dinadala ng hinaharap sa pagbuo ng SR-72. Ngunit ano ang aktwal na layunin nito? Ang jet ay masira ang bilis, mga tala para sigurado. Ngunit ito ay hindi lamang tungkol doon. Ito ay binuo para sa madiscarding reconnaissance, pagsubaybay, at kahit na mga mission sa pag-atake sa likod ng mga linya ng kaaway. Dahil sa bilis ng hypersonic nito, maaaring hindi man lang napagtanto ng kaaway na pinag-uusapan na nandoon ito at maaaring matapos ang isang labanan bago pa man ito magsimula. Ang literal na kahulugan ng fighter jet na ito ay masyadong mabilis na mahuli, masyadong matalino upang huminto. Ang SR-72 ay maaari ding gamitin bilang attack carrier para sa hypersonic missiles, gaya ng high-speed strike weapon na kasalukuyang ginagawa. Kaya't nangangahulugan ito na ang eroplano ay hindi lamang isang espiya sa kalangitan, ito rin ay isang heavily armed attack drone. Pag-usapan ang tungkol sa isang Agila na may mga advanced na tampok.
Ang bagong sasakyang panghimpapawid na ito ay kumakatawan sa isang malaking pagbabago sa pakikidigma sa modernong panahon. Kung ihahambing ito sa iba pang fighter jet, ang salita ay palitan ng mabagal at nakikita sa mabilis at patago. Ang bilis ay higit pa sa pag-abot sa isang minarkahang destination ng mas mabilis. Ito ay tungkol sa pagkabigla sa kalaban. Ito ay tungkol sa paggambala sa cycle ng paggawa ng desisyon ng digmaan. Gamit ang bagong SR-72, ang mga Amerikanong commander ay maring mangalap ng katalinuhan sa record ng oras o magwelga bago pa magkaroon ng panahon ang isang kalaban upang mag-react sa huni nito. May mga haka-haka kung ang futuristic na sasakyang panghimpapawid na ito ay isang uri ng mito. Ngunit noong 2013, official na nakumpirma ng Lockheed Martin Skunk Works ang pagbuo ng SR-72 sa website ng Lockheed Martin na nagsasabi na ang anak ng Blackbird ay lilipad ng 2 beses ng mas mabilis kaysa sa ama nito. Iyon ay sa bilis hanggang sa Mach 6. Hindi ito sinabi ng koponan ng walang basehan. Sinuportahan nila ang gayong matapang na pahayag sa pagsasabing ang SR-71 ay binuo gamit ang teknolohiya ng ika-20 siglo, gamit ang mga panuntunan sa slide at papel, na binibigyang diin na hindi ito kontrolado ng milyon-milyong linya ng program code at hindi tumatakbo sa mga computer chips. Ngunit ang SR-72, sa kabilang banda, ay magiging isang hayop ng isang ganap na naiibang henerasyon. Pagkalipas lamang ng 3 taon, ang CEO ng Lockheed Martin na si Marilyn Hewson ay dumating na may bagong information na ang kumpanya ay nasa bingit ng isang technological na tagumpay na magpapahintulot sa SR-72 na hindi lamang maabot ang Mach 6, ngunit bumuo din ng isang hypersonic na prototype na kasing laki ng F-22 Raptor para sa mas mababa sa 1 billion. At ilang sandali pa, noong 2018, muling kinumpirma ng Vice-Presidente ng Lockheed Martin na si Jack O'Banion ang impormasyon mula sa artikulo noong 2013 na pinag-uusapan kung paano naging susi ang mga pagsulong sa larangan ng additive manufacturing at computer modeling sa mismong pagkakaroon ng anak ng Blackbird sa katotohanan. Hindi lang sa papel, ngayon sa realidad, ang pangunahing arsenal ng SR-72 ay halos tiyak na mga hypersonic missiles na aktibong binuo ng militar ng Amerika habang nagsasalita tayo. Ang ilan ay tama ng mga tuwiran na dahil sa napakalaking presyon at init ng pagpapakawala o paglulunsad ng mga hypersonic missiles sa mabilis na paglipad, ang Lockheed ay haharap sa ilang mga hamon sa engineering. Gayunpaman, sila ang dati nang nagpatunay sa posibilidad ng ideya ng matagumpay na paglulunsad ng air-to-air missiles sa bilis na higit sa Mach 3 gamit ang YF-12 interceptor prototypes. Ngunit kung sa tingin mo ay madali ang pagbabago sa sukat na ito, isipin muli. Ang mga technical na hamon ay napakalaki. Ang paglikha ng isang sasakyang panghimpapawid na maaring mabuhay at gumana sa matagal na hypersonic velocities ay nangangailangan ng pagtagumpayan ng matinding temperatura, natatanging kondisyon ng air pressure, at matinding structural strain. Sa gitna ng kakayahan ng SR-72 ay ang makinang nagbabago ng laro nito, ang turbine-based na pinagsamang cycle na TBCC propulsion system. Walang iisang makina ang maaring gumana ng mahusay sa parehong subsonic at hypersonic na bilis. Kaya naman ang SR-72 ay gumagamit ng hybrid system, isang conventional jet engine para sa mababang bilis at isang scramjet para sa mga bilis na higit sa Mach 5. Paano ito gumagana? Inaangat ng turbine ang sasakyang panghimpapawid mula sa lupa at dinadala ito sa mas mababang kapaligiran. Habang umaakyat at bumibilis ang sasakyang panghimpapawid, ang scramjet ang pumalit upang paandarin ito sa mga hypersonic na bilis. Ang mayos na paglipat na ito ay hindi kapanipaniwalang mahirap at isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit napakabihirang ng hypersonic na sasakyang panghimpapawid. Ang engineering na kinakailangan upang pamahalaan ang paglipat na ito ay komplikado. Habang bumibilis ang sasakyang panghimpapawid, ang papasok na hangin ay nagiging napakabilis at mainit na sinisira nito ang isang traditional na jet engine. Kaya't ang turbine ay dapat naganap na isara at i-bypass na nagpapahintulot sa scramjet na pumalit. Ang scramjet mismo ay walang gumagalaw na bahagi at umaasa sa matinding bilis ng sasakyang panghimpapawid upang ikompres ang hangin para sa pagkasunog. Ang pagpapanatili ng matatag na pagkasunog sa kapaligirang ito, kung saan ang hangin ay dumadaloy sa loob ng makina sa ilang beses na bilis ng tunog, ay parang sinusubukang sindihan ang isang posporo sa isang bagyo. Ang mga hamon sa pagpapaandar ay hindi lamang ang mga bagay na dapat banggitin. Ang SR-72 ay dapat ding makaligtas sa matinding aerodynamic heating. Sa hypersonic na bilis, ang friction sa pagitan ng sasakyang panghimpapawid at ng atmosfera ay nagbubunga ng temperatura na sapat na mataas upang matunaw ang mga conventional na materyales.
Ang mga inhinyero ay bumaling sa mga advanced na composite at heat-resistant na haluang metal na marami pa ang nasa pag-unlad upang bumuo ng airframe ng SR-72. Ang bawat pulgada ng sasakyang panghimpapawid ay dapat magtiis hindi lamang sa init, kundi pati na rin sa pagpapalawak at pagliit na dulot ng paulit-ulit na mga high-speed flight. Ngayon, napagkasunduan kung gaano kahanga-hanga na ang US ay makakapagpadala ng hypersonic surveillance o kakayahan sa pag-atake sa halos kahit saan sa planeta sa mas kaunting oras kaysa sa kinakailangan upang makapaghatid ng isang parsela. Ngunit anuman ang lahat ng potensyal ng eroplano, ang SR-72 ay hindi pa kompleto. Ang pagpopondo ay palaging nananatiling pinakamalaking hadlang. Bagamat mayroong convergence sa hypersonic roadmap ng US Air Force, ang buong scale na pag-unlad ng sasakyang panghimpapawid at ang makina ay nananatiling sapat na pondohan. Sa una, nagkaroon ng interes ang Air Force at interesado pa rin sa SR-72, ngunit tumanggi ang Air Force na ponduhan ang programa. Sa pagharap sa mga hadlang sa badyet, sa halip ay pinili ng serbisyo na bumuo ng Northrop Grumman RQ-180 Stealth UAV na inaasahang hindi gaanong magastos at komplikado sa disenyo at paggawa para sa mga misyon ng ISR sa pinagtatalunang airspace. Ang mga skeptics ay may sariling panig ng kwento. Noong Pebrero 2018, pinabulaanan ni Orlando Carvalho, Executive Vice President ng Aeronautics sa Lockheed Martin, ang maulat ng pag-unlad ng SR-72 na nagsasaad na walang ganoong sasakyang panghimpapawid na ginawa. Idinagdag niya na ang hypersonic na pananaliksik ay nagtutulak sa pagbuo ng mga armas. Ayon sa kanya, habang ang teknolohiyang iyon ay tumanda, maaari nitong paganahin ang pagbuo ng isang magagamit muli na sasakyan. Bago ito, maaring tinukoy namin ito bilang isang tulad ng isang SR-72, ngunit ngayon ang terminolohiya na pinili ay isang magagamit muli na sasakyan. Ngunit hindi pinapansin ang mga nag-aalinlangan. Noong Nobyembre 2018, iniulat ni Lockheed Martin na ang isang prototype ng SR-72 ay naka-schedule na. Lumipad sa 2025 at magkakaroon ng kagamitan upang maglunsad ng mga hypersonic missiles. Tila noong una ay ipinapalagay na ang pagsubok sa single-engine na SR-72 prototype ay magsisimula sa 2025. Ngunit ngayon ang kahandaan sa pagpapatakbo ay kasalukuyang nakatarget para sa 2030. Lahat ng bagay ay pantay-pantay. Sa totoo lang, ang posibilidad ay hindi matiyak dahil mayroon pa ring napakalaking teknolohikal na mga hadlang na dapat malampasan. Ang matagal na hypersonic na paglalakbay ay gumagawa ng mga temperatura na matutunaw ang karamihan sa mga kasalukuyang materyales. Upang labanan ang ilan sa mga hamon, ang mga bagong material na lumalaban sa init at mga cutting-edge na composite ay sinusuri. Ngunit ang SR-72 ay kailangang gumawa ng higit pa kaysa sa paghawak lamang. Kailangan nitong makaligtas sa matinding mga kondisyon sa loob ng mahabang panahon, mahalagang lumilipad sa apoy. Kaya bakit ang lahat ng pangangailangan ng madali ang pagkilos ngayon? Bakit biglang naging pangunahing prioridad ang hypersonic flight? Ang sagot ay pandaigdigang competition. Parehong nag-eeksperimento na ang China at Russia sa mga hypersonic na armas at glide vehicle. Kung ang US ay hindi makasabay, ito ay nanganganib na mahuli hindi lamang sa teknolohiya, ngunit sa estratehikong paraan. Ang SR-72 ay hindi lamang isang mabilis na eroplano. Tingnan ito bilang isang matapang na hakbang sa gobyerno ng US upang mapanatili ang pangingibabaw ng hangin ng Amerika sa mga darating na dekada. Ito ay isang mensahe. Nandito pa rin kami, handa pa rin kami, at mas mabilis pa rin kami. Ang SR-72 ay hindi lamang tungkol sa bilis. Higit pa iyon, ito ay tungkol sa pag-urong ng window ng reaction. Ang mga oras ay gagawing minuto, kokolektahin ang data at gagawa ng action bago pa man makatugon ang kaaway. Ang isang makina na ganito kabilis ay ginagawang iisang action ang reconnaissance at paghihiganti na nag-iiwan sa kaaway sa paghula at pag-aagawan ng command chain. Ngunit sa kapangyarihang iyon ay may mga bagong panganib. Ang SR-72 ay hindi lamang isang asset ng militar, masasabing diplomatic wildcard ito. Ang pag-iral nito ng nag-iisa, kahit na ito ay hindi pa kumpirmado, ay nagpapalipat-lipat ng mga pag-uusap sa Beijing, Moscow, at iba pang mga estratehikong kabisera. Kung ang eroplano ay umiiral na at lumilipad sa 2025, ang Pentagon ay walang sinasabi. At marahil iyon ang punto, nasa pagsubok man ito o nagpapatakbo na, ang anino nito ang gumagawa ng trabaho. Pinapanatili nito ang mga kakumpetensya na tumitingin sa kanilang mga balikat, iniisip kung ano ang nasa labas at kung kailan nila ito makikita ng totoo. Habang papalapit ang 2025, naghihintay ang mundo upang malaman kung ang US at Lockheed Martin ay maaring gawing realidad. Ang isa sa mga pinaka-ambisyosong ideya ng aviation at ihatid ang susunod na panahon ng paglipad. Gayon din,
Dapat tandaan na habang ang maraming mga mapagkukunan ay tumutukoy sa napakalihim na proyekto ng SR-72 ng moniker na Dark Star, ito ay talagang hindi tumpak. Bagamat walang opisyal na palayaw na inilapat sa bapor, ang isa sa pinakakaraniwang ginagamit ay anak ng Blackbird. Kapansin-pansin, ang proseso para sa pagtatalaga ng mga palayaw sa sasakyang panghimpapawid ng militar, tulad ng F-15 Eagle, ay karaniwang nagsasangkot ng kombinasyon ng makasaysayang tradisyon, practical na pagsasaalang-alang, at mga protocol na itinakda ng militar o ng tagagawa ng sasakyang panghimpapawid. Gayunpaman, ito ay karaniwang isinasagawa kapag ang isang Air Force ay opisyal na tumatanggap ng isang sasakyang panghimpapawid. Dark Star din ang pangalan ng top-secret supersonic jet na itinampok sa pelikulang Top Gun Maverick na ipinalabas noong 2022. Gayunpaman, habang ang craft na iyon ay pantasya, totoo na gumawa si Lockheed Martin ng mock-up ng Dark Star para sa pelikula. Ang prop na ito ay 69. 5 feet ang haba na may wingspan na 5 feet. Ang ilan sa mga bahagi nito, kabilang ang mga instrumento at flight stick sa loob ng sabungan, ay mga prototype mula sa Lockheed Martin. Ginamit ang mock-up para i-film ang ground scene at bilang sanggunian para magtrabaho ang visual effects team sa aerial scene. Isang F-18 ang ginamit para sa paglipad at paglipad, na kalaunan ay pinalitan ng isang digital na nilikhang Dark Star. Sa kabila ng napakalaking hadlang, ang division ng Lockheed Martin Skunk Works ay patuloy na sumusulong na hinihimok ng napakalaking estratehikong gilid na iniaalok ng SR-72. Sa potential na makarating saan man sa mundo sa loob ng isang oras, ganap na muling tukuyin ng sasakyang panghimpapawid kung paano iniisip ng mga bansa ang tungkol sa reconnaissance at mabilis na pagtugon sa mga misyon. Kung matagumpay na mai-deploy, ang SR-72 ay hindi lamang isang bagong eroplano. Ito ay nagiging bukang liwayway ng isang bagong panahon sa military aviation. Salamat sa panonood. Habang narito ka pa, i-click ang link sa iyong screen upang tingnan ang isa pa sa aming mga video. See you there!